Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong yayanig sa inyong mga puso? Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatamis na pag-ibig ay maaaring magdala ng pinakamapait na pighati. Paano kung ang lalaking sinumpaan mong mamahalin habang buhay, ang siya palang magiging dahilan ng iyong kamatayan? At paano kung ang kamatayang yon ay simula pa lamang ng lahat? Ang huling naramdaman ni Dalisay ay ang malakas na tulak sa kanyang likuran, isang puwersang brutal at walang pag-aalinlangan na nagpatalsik sa kanya mula sa malamig na rehas ng tulay at naghagis sa kanya sa madilim na kawalan. Ang hangin ay humaplit sa kanyang mukha at sa isang iglap na yon, ang buong buhay niya ay nagliwanag sa kanyang isipan. Ilang oras lang ang nakalipas, ang hangin na yon ay puno ng samyo ng mamahaling pabango at tunog ng masayang tawanan. Sa loob ng marangyang ballroom ng Ginto Hotel, si Dalisay Magdiwang ay nakatayo na, parang isang reyna. Suot ang kanyang eleganteng gown, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, si Coronel Dante Bacunawa, ang kanyang asawa, ang kanyang mundo. Pinagmasdan niya itong nakikipag-usap sa mga general at senador. Ang tindig nito ay puno ng awtoridad. Ang nangiti ay kaakit-akit. Bawat galaw ni Dante ay nagpapakita ng kapangyarihan. At sa bawat sulyap na ibinibigay nito sa kanya mula sa kabilang dako ng silid, nararamdaman ni Dalisay ang pagmamalaki at pagmamahal na halos hindi magkasya sa kanyang dibdib. Sa paningin niya, si Dante ay isang Diyos, perpekto, marangal, at hindi kayang magkamali. Lumapit siya rito nang mapansin niyang bahagyang nakatabingi ang kurbata nito. Inayos niya ito nang may paglalambing, ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa dibdib nito. "Mahal ko," bulong niya, "ang gwapo mo talaga ngayong gabi." Ngumiti si Dante, ang ngiting iyon na laging nagpapatunaw sa kanyang puso. "Para sa iyo lang, Dalisay ko. Lahat ng ito para sa atin." Ngunit ang perpektong gabing iyon ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Habang hinahanap ni Dalisay ang banyo, napadaan siya sa isang hallway na walang gaanong tao. Narinig niya ang boses ni Dante mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng isang private study. Ang tono nito ay iba. Hindi na mainit at mapagmahal, kundi malamig at walang awa. "Siguraduhin mong malinis ang trabaho," utos ni Dante sa kausap sa telepono. "Ayokong may maiiwang bakas. Masyadong mausisa ang mamamahayag na yan. Kailangan na siyang patahimikin bago pa siya makasira sa lahat." Napatigil si Dalisay. Ang mga salitang patahimikin at walang maiiwang bakas ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang basag na kampana. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito ang kanyang Dante. Ang kanyang asawa ay isang tagapagtanggol ng batas, hindi isang kriminal. Bumalik siya sa party, ngunit ang ingay at liwanag ay tila naglaho. Ang nakikita na lang niya ay ang anino sa likod ng perpektong ngiti ng kanyang asawa. Pauwi na sila nang hindi na niya natiis ang bigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanilang sasakyan, habang ang malakas na ulan ay humahampas sa windshield, naglakas loob siyang magtanong, "Dante, may narinig ako kanina." Simula niya, nanginginig ang boses. Tungkol sa isang mamamahayag. Ang pagbabago sa mukha ni Dante ay mabilis at nakakakilabot. Nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong tingin na hindi pa niya nakikita kailanman. Huminto ito sa pagmamaneho sa gitna ng isang luma at madilim na tulay, malayo sa mga ilaw ng syudad. "Ano ang eksaktong narinig mo, Dalisay?" tanong nito. Ang bawat salita ay may bigat na parang bato. Na kailangan siyang patahimikin. Umiiyak na, sabi ni Dalisay. "Dante, sabihin mo sa akin na hindi totoo yon. Sabihin mong nagkamali lang ako ng dinig." Sa halip na sagutin, tumawa si Dante.
Isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng pangungutya. Ang kahinaan mo talaga, Dalisay, ay ang iyong pagiging inosente. Akala mo ba ang kapangyarihang meron ako ay nakukuha sa malinis na paraan? Gumuho ang mundo ni Dalisay. Pero bakit? Ang sabi mo? Ang sabi ko, mahal kita? Oo naman, pero mas mahal ko ang posisyon ko. Putol nito sa kanya. Bigla nitong hinablot ang kanyang telepono at nagpakita ng mga litrato. Mga litratong nagpapakita sa kanya na may kasamang ibang lalaki sa isang hotel. Isang lalaking hindi niya kilala. Sa isang sitwasyong hindi kailanman nangyari. At para maprotektahan iyon, kailangan mong mawala. Isang tragic accident. Isang asawang nagpakamatay matapos malaman ng kanyang kabiyak ang kanyang pakikiapid. Perpekto, hindi ba? Iyon na. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa isang sampal. Hindi lang siya papatayin nito. Sisirain din nito ang kanyang pangalan. Hinila siya ni Dante palabas ng sasakyan sa gitna ng malakas na buho-buhos ng ulan. Kinaladkad siya nito papunta sa gilid ng tulay. Nagpumiglas siya. Sumigaw. Ngunit walang sino man ang makakarinig sa kanila. Dante, maawa ka. Pagmamakaawa niya, ang luha at ulan ay magkahalo sa kanyang mukha. Asawa mo ako. Ang mga mata nito ay walang emosyon na parang nakatingin sa isang estranghero. Dapat ay hindi ka na lang naging mausisa, Dalisay. At iyon na ang huli, ang tulak. Habang siya ay bumabagsak, ang malamig na tubig ng kanal ay sumalubong sa kanya na parang isang libingan. Ang bigat ng kanyang basang bestida ay humihila sa kanya pababa. Nagpupumiglas siya, ngunit ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Ang madilim at maruming tubig ay pumapasok sa kanyang bibig, sa kanyang baga. Ang huling imahe na nakita ng kanyang nanlalabong mga mata ay ang pag-alis ng kanilang sasakyan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, sa kabilang dulo ng tulay, may isa pang liwanag, isang anino. Isang maliit na anino na tumatakbo papalapit sa gilid ng kanal. Sumisigaw ng isang bagay na hindi na niya marinig. Pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Ang unang bumalik kay Dalisay ay hindi ang kanyang paningin, kundi ang pakiramdam. Ang pakiramdam ng magaspang na lupa sa kanyang pisngi, ang amoy ng putik at nabubulok na dahon. Mayroon ding isang mainit at tuloy-tuloy na pag-ubo na gumigisi sa kanyang dibdib na naglalabas ng maruming tubig mula sa kanyang mga baga. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang pares ng malalaki at bilugang mata ang sumalubong sa kanya. Mga matang puno ng pag-aalala at pagtataka. Ang may-ari ng mga yon ay isang batang lalaki, payat at marungis, na nakasuot ng lumang t-shirt na mas malaki pa sa kanyang katawan. Ang kanyang maliliit na kamay ang siyang humihila sa braso ni Dalisay, gamit ang lahat ng kanyang munting lakas. Gising na po kayo, sabi ng bata. Ang boses ay manipis ngunit malinaw. Akala ko po. Sinubukan ni Dalisay na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay parang isang basahan. Walang lakas, puno ng sakit. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang mga sugat at pasa. Doon, sa gilid ng mabahong kanal, sa ilalim ng isang mahinang ilaw mula sa poste, naunawaan niya. Buhay pa siya. Hindi niya alam kung paano, ngunit sa paano man, nakaligtas siya. Ang sumunod na mga sandali ay malabo. Naaalala niya ang pag-alalay sa kanya ng bata. Ang paglakad nila sa makipot at maputik na eskinita ng isang lugar na hindi niya kilala. Pumasok sila sa isang maliit na barong-barong na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy. Ang hangin sa loob ay amoy usok mula sa nagbabagang uling at lumang kahoy. Hiniga siya ng bata sa isang papag na kawayan na tumutunog sa bawat galaw. Pagkatapos, nawalan ulit siya ng malay. Sa kanyang muling paggising, sikat na ang araw.
Ang liwanag ay tumatagos sa mga butas ng kanilang dingding. Isang mainit na kumot ang nakabalot sa kanya. At sa kanyang tabi, sa isang maliit na bangko, ay ang batang lalaki. Hawak ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Kain po muna kayo. Alok nito, may kasamang isang nahihiyang na ngiti. Para po lumakas kayo. Tinitigan ni Dalisay ang bata. Pagkatapos ay ang lugaw. Isang simpleng pagkain, ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Dahan-dahan siyang umupo, tinulungan ng bata. Habang sinusubo niya ang mainit na lugaw, naramdaman niya ang unti-unting pagbalik ng buhay sa kanyang nanlalamig na katawan. At kasabay nito, ang pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, pumasok ang isang matandang babae na may mabait na mukha. Nagpakilala ito bilang ginhawa, isa sa mga kapitbahay. Siya ang naglinis at gumamot sa mga sugat ni Dalisay habang ito ay walang malay. "Naku iha, grabe ang sinapit mo," sabi ni Aling Ginhawa habang pinapalitan ng benda sa braso ni Dalisay. "Swerte mo at nakita ka nitong si Likha. Kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sa'yo." Likha. Iyon pala ang pangalan ng anghel na nagligtas sa kanya. "Nasaan po ako?" tanong ni Dalisay. Ang boses ay paos pa rin. "Nasa Baryo Agus Ilog ka, iha. Dito sa tabi ng kanal," sagot ni Aling Ginhawa. "Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Walang masamang tao rito, puro lang mahihirap." Sa mga sumunod na araw, si Dalisay ay nanatili sa maliit na dampa ni Likha. Inalagaan siya ng bata at ni Aling Ginhawa. Nalaman niyang ulila na si Likha at nabubuhay sa pagtitinda ng tiket sa loto. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi sila nagdalawang isip na ibahagi ang kakarampot na mayroon sila sa isang estrangherong tulad niya. Nakikita niya ang Dalisay na kabutihan sa kanilang mga mata, isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa marangya niyang mundo. Isang hapon, habang nagpapahinga si Dalisay, narinig niya ang balita mula sa lumang radyo ni Aling Ginhawa. At ang boses na kanyang narinig ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ito ay ang boses ni Dante. Isang malaking kawalan hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng nakakakilala sa aking pinakamamahal na asawa, si Dalisay. Sabi ni Dante, ang boses ay puno ng pekeng pighati at pagkabasag. Ang mga ebidensya ay nagpapakita na matagal na siyang may pinagdadaan ng depresyon dahil sa isang lihim na relasyon. Hindi ko siya masisisi. Siguro ay nagkulang ako. Ang tanging hiling ko lang ngayon ay ang hustisya para sa kanyang biglaang pagpanaw sa isang trahedya. Napatigil sa paghinga si Dalisay. Isang trahedya, isang aksidente, at ang kasinungalingan tungkol sa isang lihim na relasyon. Hindi lang siya nito pinatay. Dinungisan pa nito ang kanyang alaala. Sa tabi niya, si Aling Ginhawa ay napaiyak. Kawawa naman pala yung ginang, at ang bait pakinggan ng asawa niya, mahal na mahal siya. Sa narinig, isang bagay ang pumutok sa loob ni Dalisay. Hindi na ito takot, hindi na ito lungkot. Ito ay purong galit. Isang galit na malamig at matalim, na gumapang sa bawat ugat niya. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad ng sobrang higpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat hanggang sa ito ay magdugo. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang basag na salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na niya kilala. Payat, maputla, may malalaking pasa sa mukha at may mga matang puno ng apoy na hindi pa niya nakikita dati. Tinitigan niya ang refleksyon na iyon. Ang babaeng mahina, mapagmahal, at nagtitiwala ng buong puso. Ang babaeng si Dalisay Magdiwang ay namatay na nga sa tulay na iyon. Patay na si Dalisay. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng barong-barong, isang hindi pamilyar na tunog ang bumasag sa lahat.
ang ugong ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Mula sa siwang sa dingding, natanaw ni Dalisay ang isang makintab at itim na sasakyan na marahang gumagapang sa maputik na eskinita. Isang sasakyang walang lugar sa Barrio Agos Ilog. Huminto ito, sakto sa tapat ng dampa kung nasaan siya. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, maraming maaaring magbago. Para kay General Dante Bacunawa, ang 3 taon na yon ay isang hagdanan paakyat sa langit. Mula sa pagiging koronel, siya ngayon ay isang general na kinikilala at kinatatakutan. Ang kanyang impluwensya ay lumawak na parang isang dambuhalang pugita. Ang mga galamay nito ay abot sa pinakamatataas na antas ng gobyerno at negosyo. Ang alaala ng kanyang namayapang asawa na si Dalisay ay isa na lamang malayong bulong, isang magandang trahedya na ginamit niya upang umani ng simpatya at lalong patibayin ang kanyang imahe bilang isang biyudong nagluluksa ngunit matatag. Ngayong gabi, nasa tuktok na naman siya ng kanyang mundo. Ang flash ng mga kamera ay parang mga bituin na nakapalibot sa kanya. Ang dagundong ng palakpakan ay musika sa kanyang pandinig. Nasa gitna siya ng engranding press conference para sa kanyang pinakabagong proyekto, ang Bacunawa Estates, isang marangyang real estate development na itatayo sa isang malaking lupain na nakuha niya sa gobyerno sa napakamurang halaga. Ang Bacunawa Estates ay hindi lamang isang gusali. Deklara niya sa mikropono, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Ito ay isang simbolo ng pag-unlad at ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa lungsod ng Ginto. Nakangiti siyang tumingin sa mga mamamahayag at mga imbitadong panauhin. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Lahat sila ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Naramdaman niya ang pamilyar na kiliti ng tagumpay. Ganito dapat palagi. Siya ang may kontrol. Siya ang hari. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, ang malalaking pinto ng conference hall ay dahan-dahang bumukas. Isang katahimikan ang unti-unting lumaganap sa buong silid. Naputol ang bulungan. Maging ang mga kamera ay tumigil sa pag-flash at sabay-sabay na lumingon sa direksyon ng pinto. Isang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng isang itim na business suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, na lalong nagpalitaw sa kanyang matalim at eleganteng mukha. Ang kanyang paglakad ay may bigat at layunin, hindi nagmamadali, ngunit hindi rin mabagal. Bawat hakbang ay tila nagsasabing pag-aari niya ang sahig na kanyang tinatapakan. Napatingin si Dante sa isang silid na puno ng mga makapangyarihang tao. Ang babaeng ito ay namumukod tangi. Mayroon siyang aura ng lamig at panganib na hindi niya pa nakikita sa iba. Siya ay maganda, oo. Ngunit ito ay isang gandang nakakakilabot. Parang isang perpektong patalim. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. General Bacunawa, may mga ulat na ang proyektong ito ay may mga issue sa environmental compliance. Ano po ang masasabi ninyo rito? Bago pa man makasagot si Dante, ang babae ay nakalapit na sa unahan. Kinuha nito ang isa pang mikropono na parang pag-aari niya ito. Ang issue ay hindi lang environmental, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag, sapat na para marinig ng lahat, kundi pati na rin ang financial viability ng proyekto. Ang Sinag Corporation ay naniniwala na may mas mahusay na paraan para gamitin ang pondong iyon. Isang paraan na tunay na makakatulong sa pag-unlad at hindi lang sa bulsa ng iilan. Nagulat ang lahat. Maging si Dante ay natigilan. Sino ang babaeng ito na nangahas na hamunin siya sa sarili niyang teritoryo? At sino ka naman binibini? Tanong ni Dante. May bahid ng pagkayamot sa kanyang boses. Humarap sa kanya ang babae. Ang mga mata nito ay malamig na parang yelo. At sa isang iglap, naramdaman ni Dante ang isang pamilyar na kaba na hindi niya maipaliwanag. Ako si Halia Montesillo. Sagot nito.
ang CEO ng Sinag Corporation, at narito kami para mag-alok ng isang mas magandang panukala. Pagkatapos ng press conference, nilapitan ni Dante ang babae. Kailangan niyang malaman kung sino ito. Habang nagkakagulo ang mga tao, nagtama ang kanilang mga mata. "That was quite an entrance, Miss Montesillo," sabi ni Dante, may pilit na ngiti. "I find that directness saves time, General Bakunawa." Sagot ni Halia, ang kanyang muka ay walang mababakas na emosyon. Iniabot nito ang kanyang kamay. Nag-atubili si Dante bago ito tinanggap. Ang kamay nito ay malambot, ngunit ang pagkakahawak ay matatag at malamig. "Halia Montesillo," pag-uulit ni Dante sa pangalan na para bang sinusubukan itong lasapin. "Isang karangalan na makilala ka." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Halia, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Ganoon din sa inyo, General. I'm looking forward to a healthy competition." Tinalikuran na siya nito at nagsimulang maglakad palayo. Pinanood siya ni Dante at sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang nanatili sa kanya. May kung anong pamilyar sa babaeng yon. Sa kanyang mga mata, sa paraan ng kanyang pagtayo. Itinaboy niya ang isipan. Imposible. Kinagabihan, sa loob ng kanyang marangyang opisina, habang iniisip pa rin ang misteryosong si Halia Montesillo, tumunog ang kanyang pribadong laptop. Isang email notification. Binuksan niya ito. Ang email ay mula sa isang hindi kilalang address, walang subject, at walang anumang nakasulat sa katawan ng mensahe. Mayroon lamang itong isang attachment, isang audio file. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Isang boses na kilalang-kilala niya, ang sarili niyang boses. "Siguraduhin mong malinis ang trabaho. Ayokong may maiiwang bakas. Masyadong mausisa ang mamamahayag na yan." Kailangan na siyang patahimikin. Nanigas si Dante sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Ito ang eksaktong pag-uusap sa telepono, 3 taon na ang nakalipas. Sa gabi, kung kailan namatay si Dalisay, ang sikretong akala niya ay kasama ng nalibing sa ilalim ng maduming tubig ng kanal. May nakakaalam. Ang opisina ni Halia Montesillo ay isang testamento sa kung sino siya ngayon. Malawak, moderno, at walang anumang personal na palamuti maliban sa isang maliit na fotografiya sa kanyang lamesa. Mula sa kanyang bintana, sa ika-50 palapag ng Sinag Tower, ang lungsod ng ginto ay parang isang laruan lamang sa kanyang paanan. 3 taon na ang nakalipas mula nang siya ay maging abo. At mula sa abong iyon, itinayo niya ang imperyong ito. Ngayon, ang simula ng pagguho ng isa pang imperyo. Sa loob ng kanyang boardroom, ang tensyon ay halos mahahawakan. Sa kabilang panig ng lamesa ay ang mga matataas na opisyal ng 2 malaking construction firm, mga kumpanyang matagal ng kasosyo at taga-suporta ni General Dante Bakunawa. Pumasok sila sa pulong na mayabang at kampante. Ngayon, ang kanilang mga muka ay maputla at pinagpapawisan. "As you can see, gentlemen," sabi ni Halia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na parang yelo, habang itinuturo ang mga numero sa malaking screen. "Ang kontratang inalok sa inyo ni General Bakunawa para sa Bakunawa Estates ay depektibo. Mayroong 3 clause dito, Dina. Kapag sinuring mabuti, ay malinaw na paglabag sa anti-graft law. Ang Sinag Corporation ay handang bilhin ang inyong shares sa kasalukuyang market value bago pa man pumutok ang iskandalong ito. Or, you can take your chances with the general. Hindi ito isang alok. Isa itong banta. Alam ng mga negosyante na kapag ang Sinag Corporation ang bumanat, ito ay tiyak at matindi." Ilang minuto nang nag-aalalang bulungan at pagkatapos, isa-isa silang sumuko. Pag-alis nila, isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Halia. Naputol na niya ang 2 sa pinakamalaking ugat
na nagbibigay buhay sa proyekto ni Dante. Ito pa lang ang simula. Hindi nagtagal, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Ang pangalan sa screen ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso, ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa pananabik. General Dante Baconawa. Montesillo! Sagot niya, walang bahid ng anumang emosyon. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Dante mula sa kabilang linya. Ang galit ay hindi maitago. Huwag mong pakialaman ang mga tao ko. Business is business, General. Tugon ni Halia habang pinapaikot-ikot ang isang mamahaling pluma sa kanyang mga daliri. Ang mga kasosyo mo ay nakakita ng mas magandang oportunidad. Siguro ay dapat mas pinagbuti mo ang iyong alok. Alam kong may kinalaman ka sa email na natanggap ko, dagdag ni Dante. Email? Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Halia. Kahit na alam niya. Kung wala ka ng ibang sasabihin, marami pa akong trabaho. Good day, General. Pinatay niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang isang patak ng kasiyahan. Ang takot na dating ipinaparamdam sa kanya ni Dante, ngayon ay siya naman ang nagbibigay nito pabalik. Kinagabihan, sa kanyang penthouse, nawala ang malamig na CEO. Ang dumating ay ang babaeng nag-aalala. Sinalubong siya ng kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay, si Aling Ginhawa. Ang matandang babae na nag-alaga sa kanya sa Barrio Agus Ilog ay kasama na niya ngayon. Ang tanging buhay na koneksyon niya sa kanyang nakaraan. Ma'am Halia, kumusta po ang araw niyo? Magalang na tanong ni Ginhawa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalalang parang sa isang ina. Ayos lang, Wawa, sagot ni Halia. Ang kanyang boses ay mas malambot na. Si Likha, tumawag ba? Opo, kanina lang po. Masayang-masaya siya sa bago niyang eskwelahan. Sabi po niya, siya raw ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa math. Masayang kwento ni Ginhawa. Kinuha ni Halia ang kanyang wallet at naglabas ng pera. Pakidala mo ito sa kanya bukas. Bilhan mo siya ng kahit anong gusto niya. At pakisabi, babawi ako sa kanya sa Sabado. Pupunta tayo sa amusement park. Napakabuti niyo po talaga sa bata, ma'am. Sabi ni Ginhawa. Ngumiti si Halia, isang tunay na ngiti. Utang ko sa kanya ang buhay ko, Wawa. Lahat ng ito, para sa kinabukasan niya. Nang mag-isa na siya sa kanyang study, tinitigan niya ang nag-iisang litrato sa kanyang lamesa. Ito ay larawan ni Likha. Nakangiti habang hawak ang isang tropeo mula sa isang school contest. Ang nangiting iyon ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Para sa'yo, Likha, bulong niya sa sarili. Hindi ko hahayaang maranasan mo ang kasamaang naranasan ko. Bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Ang kanyang determinasyon ay muling nag-alab. Ang kanyang susunod na hakbang ay ang alamin ang kahinaan ni Dante at alam niya kung saan magsisimula. Si Silakbo del Fuego, ang babaeng naging dahilan ng lahat. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulan ang kanyang sariling investigasyon. Gamit ang kanyang kaalaman sa teknolohiya, sinimulan niyang busisiin ang mga financial records at social media accounts ni Silakbo. Sa una, puro mga mamahaling gamit at biyahe lang ang nakikita niya. Mga bagay na inaasahan sa isang kirida ng isang general. Ngunit isang transaksyon ang kumuha ng kanyang atensyon, isang regular na pagbabayad para sa isang suite sa isang 5-star hotel tuwing Miyerkules ng hapon. Araw na alam niyang laging abala si Dante sa kampo. Hinak niya ang security system ng hotel. Mabilis niyang nahanap ang footage mula sa hallway ng suite ni Silakbo. Nakita niya itong dumating. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaki ang sumunod. Hindi ito si Dante. Mas matangkad ang lalaki, mas bata, at hindi pamilyar. Pumasok ito sa kwarto ni Silakbo. Ngunit bago ito tuluyang pumasok, lumingon ito sa CCTV camera na parang alam nitong may nanonood.
Pagkatapos, isang maliit na folder ang iniabot nito kay Silakbo bago tuluyang isara ang pinto. Kumunot ang noo ni Halia. Hindi ito isang simpleng pagtataksil. May ibang nangyayari. May mas malalim. Ang imahe ng misteryosong lalaki na kamiting ni Silakbo del Fuego ay hindi maalis sa isipan ni Halia. Hindi ito kilos ng isang simpleng mangingibig. Ang pag-abot ng folder, ang sadyang pagtingin sa CCTV, ito ay isang transaksyon. Isang palitan ng impormasyon. Ngunit tungkol saan? Upang maintindihan ang kasalukuyan, minsan ay kailangan mong hukayin ang nakaraan. Inilipat ni Halia ang kanyang atensyon mula kay Silakbo patungo sa pinakaugat ng lahat, si Dante. Ginamit niya ang kanyang malawak na yaman at resources para buksan ang mga lumang files, mga kaso, at mga ulat na may kinalaman sa general, gaano man ito kaliit. Nag-hire siya ng isang team ng private investigators, mga dating pulis na may utang na loob sa kanya para maghanap ng anumang dumi na maaaring nakatago sa ilalim ng perpektong imahe ni Dante. Isang gabi, habang sinasala ang daan-daang mga digital na dokumento, isang lumang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan ang kumuha ng kanyang pansin. Ang headline, "Tapat na driver ng koronel, nasawi sa freak accident, ang PETSA." 5 taon na ang nakalipas. Binuksan niya ang artikulo. Ayon dito, ang driver ni Dante na nagngangalang Lito ay namatay matapos umanong mawala ng preno ang minamaneho nitong sasakyan at bumulusok sa isang bangin. Si Dante na nakaschedule sanang sumakay sa sasakyang yon ay himalang nakaligtas dahil sa isang biglaang pulong. Sa artikulo, si Dante ay puno ng papuri para sa kanyang tapat na driver. Ngunit isang pangalan sa dulo ng artikulo ang nagpatigil sa paghinga ni Halia. Ang buong pangalan ng driver, Lito Sandoval. Sandoval. Parang isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Ang apelyido. Dahan-dahan niyang kinuha ang litrato sa kanyang lamesa. Ang nakangiting mukha ni Likha Sandoval. Ang batang nagligtas sa kanya. Ang batang ulila na. Hindi maaari. Ngunit ang malamig na takot sa kanyang sikmura ay nagsasabing totoo ang kanyang hinala. Ang mga freak accident ay hindi basta-basta nangyayari sa mundo ni Dante Bacunawa. Kinabukasan, ipinahanap niya ang isang kasamahan noon ni Mang Lito, isang matandang mekaniko na nagtatrabaho ngayon sa isang maliit na talyer sa kabilang bayan. Natagpuan niya ito, isang lalaking payat na ang mga mata ay laging puno ng takot. Sa simula, ayaw nitong magsalita. Ngunit, nang mag-alok si Halia ng proteksyon at sapat na pera para makapagsimula ito ng bagong buhay sa malayo, unti-unti itong bumigay. Si Mang Lito, nagsimulang magkwento ang mekaniko, ang boses ay nanginginig. Mabuting tao yon, pero masyado siyang matapat kay Koronel. Minsan, may mga naririnig siya, mga usapan sa telepono, mga tagong pulong. Bago siya na aksidente, nabanggit niya sa akin na may natuklasan siyang malaking anomalya sa mga kontrata ng koronel. Sabi niya, natatakot siya. Sabi ko, umalis na siya. Pero sabi niya, hindi niya pwedeng iwan ang amo niya. Pagkatapos, yun na, wala raw preno. Pero ako ang huling nag-check ng sasakyang yon. Walang sira yon, ma'am. Walang sira. Pag-alis ni Halia sa talyer, ang pakiramdam niya ay nasusuka. Ang galit na nararamdaman niya para kay Dante ay lumampas na sa pansariling paghihiganti. Hindi lang pala siya ang biktima. Marami pa. At ang isa sa kanila ay ang mabait at tapat na ama ng batang nagligtas sa kanyang buhay. Bumalik siya sa kanyang opisina, ngunit hindi niya magawang magtrabaho. Tinitigan niya muli ang litrato ni Likha. Naalala niya ang mga kwento ng bata tungkol sa kanyang ama, kung gaano ito kabait, kung paano siya nito tinuruang magpalipad ng saranggola.
Ang bawat kwento ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. At naalala rin niya si Mang Lito. Bilang si Dalisay, madalas niya itong nakakausap. Isang tahimik ngunit maginoong tao na laging may baong ngiti at payo. Minsan, nang nalulungkot siya, sinabi nito sa kanya, "Ma'am Dalisay, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ang mahalaga, kapit lang." Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa noon ay pinatay ng sarili niyang asawa. Ang kasamaan ni Dante ay walang hangganan. Isang halimaw na kayang pumatay ng asawa, ng tapat na tauhan, at sirain ang buhay ng isang inosenteng bata para lang sa kapangyarihan. Hindi na ito sapat. Ang pagbagsak ng negosyo ni Dante ay hindi na sapat. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat. Kinagabihan, dinalaw niya ang isang simpleng sementeryo sa labas ng lungsod. Hinanap niya ang puntod ni Lito Sandoval. Isang maliit na lapida lamang ito, napapaligiran ng matataas na damo. Lumuhod si Halia sa harap nito. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. "Mang Lito," bulong niya sa hangin. "Patawad po kung ngayon lang. Hindi ko po alam. Pero ipinapangako ko sa inyo at sa lahat ng naging biktima niya, makakamit ninyo ang hustisya. Babagsak siya. Sisiguraduhin ko." Sa pagtayo niya, ang kanyang puso ay hindi na puno ng awa, kundi ng isang matigas at nagliliyab na determinasyon. Mayroon na siyang mas malaking misyon. Alam niyang hindi niya kayang mag-isa. Masyadong maraming sikreto. At ang susi sa isa sa mga sikretong yon ay si Silakbo del Fuego. Alam na niya ang kanyang susunod na gagawin. Kinabukasan, inabangan niya ang sasakyan ni Silakbo palabas ng isang mamahaling butik. Mabilis niyang hinarang ito gamit ang sarili niyang kotse. Gulat at inis na bumaba si Silakbo. "What the hell is your problem?" sigaw nito. Kalmadong bumaba si Halia mula sa kanyang sasakyan. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig diretso kay Silakbo. Walang takot, walang pag-aalinlangan. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Halia. Ang boses ay mababa at seryoso. "Tungkol kay Dante." Tumigil siya sandali. Hinayaan ang mga salita na bumaon. "At tungkol sa tatay mo." Ang huling mga salita ni Halia ay nanatiling nakabitin sa hangin na parang lason. "At tungkol sa tatay mo." Ang mapagmataas na ekspresyon ni Silakbo del Fuego ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Isang mabilis na kislap ng gulat, na agad sinundan ng isang maingat at mapanuring tingin. Ang kanyang postura ay nagbago mula sa pagiging inis patungo sa pagiging alerto, na parang isang hayop na biglang nakaamoy ng panganib. "Wala kang alam tungkol sa tatay ko," sabi ni Silakbo. Ang boses ay mas mababa na ngayon at may diin, ngunit hindi maikakaila ang bahagyang panginginig dito. "Ganoon ba?" Kalmadong tugon ni Halia. "Alam kong siya si Congressman Del Fuego, ang pinakamalakas na kalaban sa politika ni Dante Bacunawa noon. Alam ko ring bigla na lang siyang nawala sa eksena matapos masangkot sa isang gawa-gawang plunder case. At alam kong pagkatapos noon, bigla kang pumasok sa buhay ni Dante. Masyadong maraming koinsidensya, hindi ba?" Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ni Halia na tama siya. Hindi ito simpleng galit ng isang karibal sa pag-ibig. Ito ay galit na mas malalim pa. "Sumama ka sa akin," utos ni Halia, hindi tanong. "May isang lugar na pribado tayong makakapag-usap." Nag-alinlangan si Silakbo, ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang sikretong matagal na niyang itinatago ay nasa bingit ng pagkakabunyag. Dinala sila ng sasakyan ni Halia sa isang tahimik at halos walang taong coffee shop sa isang sulok ng lungsod, isang lugar na pag-aari ng Sinag Corporation. Sa loob ng isang pribadong silid, umupo sila sa magkabilang dulo ng isang lamesa. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mas matindi pa
sa itim na kapeng kanilang in order. Ano ang gusto mo? Basag ni Silakbo sa katahimikan. Inilapag ni Halia sa lamesa ang isang maliit na folder. Sa loob nito ay mga litrato ni Silakbo kasama ang misteryosong lalaki sa hotel. Inaakala kong ikaw ang kahinaan niya. Simula ni Halia. Isang simpleng kirida na madaling manipulahin. Pero nagkamali ako. Hindi ka kahinaan. Isa kang sandata. Ang tanong ay, para kanino? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Silakbo. Hindi ito tawa ng katuwaan, kundi tawa ng isang taong matagal nang nagdadala ng mabigat na pasanin. Ang galing, sabi niya, may halong sarkasmo. Akala ko matalino lang si Dante. Matalino ka rin pala. Kinuha ni Silakbo ang kanyang tasa ng kape. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak dito. Tama ka. Hindi ko insidensya ang lahat. Ang bawat ngiti, bawat halik, bawat yakap na ibinigay ko kay Dante sa loob ng 4 na taon. Lahat yon ay may lason. Lason ng paghihiganti. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay puno ng pait at sakit. Ang tatay ko ay isang mabuting tao, isang tapat na lingkod bayan. Si Dante, nakasamahan niya noon, ang nagtanim ng ebidensya laban sa kanya. Sinira niya ang pangalan ng tatay ko. Ang aming pamilya. Namatay si tatay dahil sa sama ng loob sa isang sirang puso, habang ang pangalan niya ay nababalot sa kahihiyan. At si Dante, umakyat siya sa pwesto gamit ang bangkay ng tatay ko. Tumingin si Silakbo diretso sa mga mata ni Halia. Kaya oo, nilapitan ko siya. Ginamit ko ang aking ganda, ang aking katawan. Nagpanggap akong isang babaeng sakim at materyalistiko na nabighani sa kanyang kapangyarihan at naniwala siya. Dahil ganoon naman talaga ang tingin niya sa mga babae, mga tropeyo na pwedeng bilhin. Habang siya ay abala sa pagpapakita sa akin sa publiko, ako naman ay abala sa dahan-dahang pagkuha ng lahat ng impormasyon na magpapabagsak sa kanya. Ang lalaki sa hotel? Tanong ni Halia. Isang private investigator na tapat pa rin sa aming pamilya. Sagot ni Silakbo. Siya ang kumukuha ng mga ebidensyang hindi ko kayang makuha sa loob ng bahay ni Dante. Biglang inilabas ni Silakbo ang isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang pitaka at inilapag ito sa lamesa. Ito, sabi niya. Diyan nakalagay ang mga bank records niya sa ibang bansa. Mga testimonya ng mga taong binayaran niya para manahimik. Ang ebidensya na magpapatunay na siya ang nag-utos sa pagpatay sa mamamahayag na nag-iimbestiga sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Natigilan si Halia. Ito ang parehong mamamahayag na narinig niya sa telepono noong gabing iyon. Ang dahilan kung bakit siya tinangkang patayin. Ngayon, si Halia naman ang tumawa. Isang tawang puno ng kabalintunaan. Hindi ka pani-paniwala. 2 babae na gustong pumatay sa kanya, isang asawa na tinapon niya, at isang kerida na ahas pala sa kanyang tabi. Ang pagtatapat na yon ang nagpabago sa lahat. Ang tingin ni Silakbo kay Halia ay napalitan ng pagtataka. Asawa? Teka, ikaw? Ang asawa na nagpakamatay daw dahil sa depresyon. Paglilinaw ni Halia. Ang asawa na narinig ang usapan sa telepono at kailangang patahimikin, ako si Dalisay. Ang pagkabigla sa mukha ni Silakbo ay hindi mapapantayan. Sa isang iglap, ang babaeng kaharap niya ay hindi na lang isang karibal sa negosyo. Siya ay isang multo. Isang multo na bumalik para maningil. Ang 2 babae na nagsimula bilang magkaaway sa magkaibang panig ng mundo ni Dante Bacunawa ay nakaupo ngayon sa iisang lamesa, pinag-isa ng iisang layunin. Ang pagbagsak ng lalaking sumira sa kanilang mga buhay. Hindi na sila karibal. Sila ay mga biktima na naging mandirigma. May malaking charity ball si Dante sa susunod na linggo. Basag ni Silakbo sa katahimikan. Ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso.
Lahat ng importanteng tao ay nandoon. Ang media, ang mga politiko. Ito ang perpektong entablado para ibagsak ang kurtina. Tumingin siya kay Halia, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na ngayon sa isang bagong apoy. Ngunit napakadelikado, masyado siyang tuso at mapagmatyag. Kung magkakamali tayo, tayong dalawa ang malilibing. Huminto siya sandali, na para bang sinusukat ang tapang ng babaeng kaharap. Handa ka bang isugal ang lahat kasama ko? Dalisay? Ang paggamit ni Silakbo sa kanyang tunay na pangalan ay isang pagkilala, isang pagtanggap, at isang hamon. Ang alyansa sa pagitan ni Halia at Silakbo ay isinilang mula sa apoy ng parehong galit, ngunit ito ay isang alyansang marupok na binuo sa pundasyon ng kawalan ng tiwala. Sa mga sumunod na araw, ang penthouse ni Halia ay naging kanilang war room. Ang malawak na lamesa na dati ay puno ng mga business proposal ay napalitan ng mga floor plan ng venue ng charity ball, mga listahan ng bisita, at mga diagram ng security system ni Dante. Ang kanilang dinamika ay isang sayaw sa pagitan ng pag-iingat at pangangailangan. Pareho silang malakas, parehong matalino, at parehong nasaktan ng malalim. Masyadong simple ang plano mo. Puna ni Halia isang gabi, habang pinag-aaralan ang mungkahi ni Silakbo. Gusto mong i-flash lang ang ebidensya sa malaking screen? Paano kung may backup plan si Dante? Paano kung kontrolado niya ang technical booth? At ang sayo naman ay masyadong komplikado. Ganti ni Silakbo, na nakasandal sa upuan at nakahalukip-kip. Gusto mong i-hack ang buong system ng hotel. Masyadong maraming maaaring magkamali. Isang maling code lang, malalaman niyang may gumagalaw. Ang kanilang mga pagtatalo ay madalas at matindi. Si Halia ay kalkulado at methodikal. Sanay na kontrolin ang bawat variable. Si Silakbo naman ay mapusok at sanay sa panlilinlang. Umaasa sa kanyang kakayahang mag-improvise. Ngunit sa likod ng kanilang mga argumento, isang hindi inaasahang respeto ang unti-unting nabubuo. Sa mga bihirang sandali ng kapaguran, nakikita nila ang anino ng kanilang mga dating sarili sa isa't isa. Isang gabi, habang hating gabi na, at napapaligiran sila ng malamig na pizza at mga tasa ng kape, biglang nagsalita si Silakbo. Natatakot ka ba? Tumingin si Halia mula sa kanyang laptop. Ang tanong ay simple, ngunit mabigat. Hindi ako natatakot mamatay, sagot niya ng matapat. Naranasan ko na yan. Ang kinatatakutan ko ay ang mabigong mabigyan ng hustisya ang mga taong dinamay niya. Tumango si Silakbo na para bang naintindihan niya ang bigat ng mga salitang iyon. Ako rin, mahinang sabi niya. Natatakot akong mamatay, na dala-dala pa rin ang kahihiyan ng pangalan ng pamilya ko. Nasa huli, wala akong nagawa. Ito ang unang pagkakataon na nag-usap sila hindi bilang mga strategist, kundi bilang dalawang babaeng nagluluksa. Sa sandaling iyon, hindi sila si Halia Montesillo, ang yelong CEO, o si Silakbo del Fuego, ang mapanlinlang na kerida. Sila ay sina Dalisay at ang anak ni Congressman del Fuego. Samantala, kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang mga papel. Si Silakbo ay patuloy na gumanap bilang ang perpektong kasintahan sa tabi ni Dante. Bawat ngiti niya ay mas matamis, bawat yakap ay mas mahigpit. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat pagdampi ng balat ni Dante ay parang isang apoy na unti-unting sumusunog sa kanya. Isang gabi, habang si Dante ay naliligo, nagkaroon siya ng pagkakataon. Isinaksak niya ang isang maliit na device sa laptop nito. Mabilis na kinokopya ang mga huling file na kailangan nila. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Sa kabilang banda, si Halia naman ang gumagalaw sa anino. Ginamit niya ang kanyang mga contact para makakuha ng access sa blueprint ng security system ng hotel. Pinag-aralan niya ang bawat lokasyon ng kamera, ang bawat blind spot. Nagplano siya ng paraan
para makapagpasok ng sarili nilang microcamera sa loob ng ballroom nang hindi napapansin, isang maliit na butas sa plano ni Dante na siya lang ang makakakita. Ngunit si Dante ay hindi isang hangal na kalaban. Napansin niya ang maliliit na pagbabago. Ang bahagyang pag-igting sa mga ngiti ni Silakbo. Ang biglaang pagiging agresibo sa negosyo ni Halia Montesillo. Ang kanyang likas na pagiging paranoid ay nagsimulang gumising. Sinimulan niyang doblehin ang kanyang seguridad. Palihim na pinaiimbestigahan ang dalawang babae na hindi niya alam ay nagtutulungan na pala. Isang araw bago ang Grand Ball, habang finifinalize ni Halia at Silakbo ang kanilang plano, tila lahat ay nasa ayos na. Nakuha na ni Silakbo ang huling piraso ng ebidensya. Naihanda na ni Halia ang teknikal na aspeto ng kanilang pag-atake. Ang kailangan na lang nilang gawin ay hintayin ang tamang sandali. Bukas ng gabi, sabi ni Halia, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa floor plan. Kapag nagsimula na siyang magbigay ng kanyang talumpati, doon tayo aatake. At pagkatapos nito, dagdag ni Silakbo, tapos na ang lahat. Isang pakiramdam ng pag-asa at panganib ang bumalot sa silid. Malapit na, napakalapit na nila. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagpaplano, biglang tumunog ang telepono ni Halia. Isang numero na hindi pamilyar. Ito ay ang personal na telepono na ibinigay niya kay Ginhawa para sa mga emergency. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Ma'am Halia? Ang boses ni Ginhawa sa kabilang linya ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Humihikbi ito. Ma'am Halia, si Likha po. Napahigpit ang hawak ni Halia sa telepono. Anong nangyari kay Likha, Wawa? Magsalita ka. Kanina po ay nagpaalam siyang bibili lang sa tindahan sa kanto. Umiiyak na, sabi ni Ginhawa. Pero isang oras na po siyang hindi bumabalik. Hinanap ko na po siya kahit saan. Ma'am, nawawala po si Likha. Nawawala po ang bata. Si General Dante Bacunawa ay hindi umabot sa kanyang kinalalagyan dahil sa swerte. Umabot siya rito dahil sa kanyang likas na talino, sa kanyang walang awang ambisyon at higit sa lahat, sa kanyang kakayahang makaamoy ng panganib bago pa man ito tuluyang sumalakay. At sa mga nagdaang linggo, ang hangin sa paligid niya ay amoy pagkakanulo. Ang lahat ay nagsimula sa pagdating ni Halia Montesillo. Isang babaeng bigla na lang sumulpot mula sa kung saan na may yaman at tapang na hamunin siya ng harapan. Sa simula, inakala niyang isa lamang itong ambisyosang karibal sa negosyo. Ngunit ang email na naglalaman ng kanyang boses mula sa nakaraan, iyon ang nagpagising sa kanyang mga demonyo. Masyadong personal ang atake. Pagkatapos ay sisilakbo ang kanyang magandang tropeo. Dati, ang mga mata nito ay puno ng pagsamba at pagnanasa. Ngayon, may ibang kislap na siyang nakikita. Isang kislap na kalkulado at malamig, na pilit tinatago sa likod ng mga matatamis na ngiti. Masyadong perpekto ang kanyang pagganap, masyadong maingat. May mali. Bulong ni Dante sa kanyang sarili, isang gabi, sa kanyang opisina. Habang tinititigan ang mga litrato ng dalawang babae sa kanyang mesa. Ang kanyang instincts na matagal nang hinasa ng maraming taon ng panlilinlang at pakikipaglaban ay sumisigaw. Ipinatawag niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan, isang dating intelligence officer na may utang na loob sa kanya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Halia Montesillo, utos niya. Hindi ang impormasyon na nasa internet. Gusto ko ang tunay na kwento. Saan siya nanggaling? Sino ang mga magulang niya? Sino ang mga kaibigan niya? At gusto kong malaman kung may connection sila ni Silakbo del Fuego. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang kanyang tauhan, dala ang isang manipis na folder na magpapabago sa lahat. General, mahirap siyang basahin,
Malinis ang records niya sa nakalipas na 3 taon, sabi ng tauhan. Pero may isang bagay kaming nahanap. Regular siyang nagpapadala ng malaking halaga sa isang matandang babae na nagngangalang Ginhawa Reyes, at ang babaeng ito ay nag-aalaga sa isang batang lalaki sa Barrio Agos Ilog. Barrio Agos Ilog. Ang pangalan ng lugar ay parang isang kalawang na patalim na biglang tumusok sa kanyang alaala. Iyon ang lugar kung saan. At ang bata? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay biglang bumigat. Isang ulila, General, nagngangalang Likas Sandoval. Ang kanyang ama ay si Lito Sandoval, ang dati ninyong driver. Sa narinig, lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Dante. Si Montesillo na may koneksyon sa Barrio Agos Ilog, ang bata na anak ng kanyang pinatahimik na driver, ang timing ng pagdating ni Montesillo, ang audio recording. Tumayo siya at lumapit sa isang nakatagong safe. Kinuha niya mula rito ang isang luma at maalikabok na photo album. Ang album ng kasal nila ni Dalisay. Binuklat niya ito hanggang sa makita niya ang isang litrato ng kanyang asawa. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, kinuha niya ang litrato ni Halia Montesillo. Pinagtabi niya ang dalawang larawan. Ang buhok ay iba. Ang pananamit ay iba. Ang ekspresyon ay magkaibang-magkaiba. Ngunit ang mga mata, ang hugis ng mga mata, ang paraan ng pagkakatitig nito, hindi maaaring magkamali. Isang malamig at nakakakilabot na tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Dalisay, bulong niya. Buhay ka pa pala. Asawa ko. Ang pagkatuklas na ito ay hindi nagdulot sa kanya ng takot. Sa halip, nagdulot ito sa kanya ng isang kakaibang tuwa. Ang laro ay naging mas interesante. Ngayon, alam na niya kung paano mananalo. Kunin niyo ang bata. Utos niya sa kanyang tauhan. Ang kanyang boses ay walang bakas ng anumang emosyon. Gawin ninyo itong malinis. Walang makakakita. Walang makakaalam. Dalhin niyo siya sa lumang bodega sa tabi ng ilog. Kinahapunan, habang si Dante ay naghahanda para sa kanyang grand ball, tumunog ang telepono ng kanyang tauhan. Nasa amin na po ang bata, General. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang alas. Ang kahinaan ng lahat ng mabubuting tao. Ang kanilang pagmamahal sa iba. Kinuha niya ang isang burner phone, isang teleponong hindi matutunton pabalik sa kanya. Alam niyang sa mga oras na ito ay nagpapanik na si Halia o si Dalisay. Hinintay niya ang tamang sandali bago niya ito tinawagan. Nang sagutin ang tawag, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Ang boses ng babaeng akala niya ay pinatay na niya 3 taon na ang nakalipas. Sino to? Tanong ng boses, puno ng pag-aalala. Ngumisi si Dante. Ang tagal nating hindi nag-usap. Dalisay, nakakamiss din pala ang boses mo. Isang sandali nang nakabibinging katahimikan sa kabilang linya. Mayroon akong isang bagay dito na pag-aari mo. Patuloy ni Dante, nilalasap ang bawat sandali. Isang maliit na anghel na galing sa Barrio Agos Ilog. Mukhang takot na takot siya. Narinig niya ang isang pigil na paghikbi mula sa kabilang linya. Tagumpay. Kumuha siya ng litrato ni Likha, nakatali sa isang upuan, may piring sa mata at takip sa bibig, at ipinadala ito sa numero ni Halia. Narito ang deal, mahal kong asawa. Sabi ni Dante, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Kakansilahin mo ang anumang balak ninyo ni Silakbo para bukas. Pupunta ka sa lumang bodega, sa tabi ng tulay, kung saan tayo huling nagkita. Mag-isa. Dala ang lahat ng ebidensyang hawak mo. Kapag hindi ka sumunod, ipapadala ko sa iyo ang batang ito ng pira-piraso. Ang tunog ng boses ni Dante sa telepono ay parang isang multo na bumalik upang muling gahasain ang kaluluwa ni Halia.
Ngunit ang kasunod na larawan na lumitaw sa screen ng kanyang telepono, ang larawan ng nakagapos at takot na si Likha, ang siyang tuluyang dumurog sa lahat ng natitira niyang lakas. Ang matigas na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 3 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang yelong CEO na si Halia Montesillo ay naglaho. Ang natira ay si Dalisay, isang babaeng muling hinarap sa pinakamatindi niyang bangungot. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa mamahaling sahig na gawa sa marmol, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng kanyang puso na puno ng takot. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Napaluhod siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinititigan ang imahe ni Likha. Ang inosenteng bata, ang kanyang tagapagligtas, ang batang ipinangako niyang poprotektahan. Bigo siya. Halia, anong nangyari? Sigaw ni Silakbo na agad lumapit sa kanya, ang muka ay puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Halia na magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Itinuro na lamang niya ang telepono sa sahig. Kinuha ito ni Silakbo at ang kanyang muka ay agad na namutla nang makita ang litrato at ang mga mensahe mula kay Dante. Hayop siya, bulong ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam na niya. Alam na niyang ikaw si Dalisay at ginagamit niya ang bata laban sa'yo. Ito ay isang patibong, Halia. Huwag kang pupunta. Ngunit si Halia ay parang wala sa sarili. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay blangko. Walang emosyon. Kailangan kong pumunta. Sabi niya, ang boses ay mahina at basag. Kailangan kong iligtas si Likha. Mag-isip ka. Pilit ni Silakbo. Hinawakan siya sa braso. Sa sandaling ibigay mo ang mga ebidensya, papatayin niya kayong dalawa. Ito na ang pagkakataon niyang tapusin ang lahat. Ang plano natin? Wala na akong pakialam sa plano. Sumigaw si Halia. Ang kanyang boses ay biglang pumailan lang, puno ng sakit at desperasyon. Ang lamig at kontrol na pinag-ingatan niya ay tuluyan ng nawala. Wala nang kwenta ang hustisya kung ito ay itatayo sa ibabaw ng bangkay ng isang inosenteng bata. Hindi mo naiintindihan, Silakbo. Utang ko ang buhay ko sa batang yon. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Tumingin siya kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Silakbo na umiiyak. Ang paghihiganti ay para sa mga patay, sabi niya. Ngunit si Likha, buhay pa siya at kailangan niya ako. Sa narinig, natigilan si Silakbo. Sa harap niya ay hindi isang kasosyo sa isang mapanganib na laro. Sa harap niya ay isang ina na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang anak. Walang nang nagawa si Silakbo, kundi panoorin si Halia na kumilos na parang isang robot. Kinuha ni Halia ang isang itim na bag. Isa-isa niyang inilagay sa loob ang mga hard drive na naglalaman ng mga ebidensya, ang USB na galing kay Silakbo, ang mga dokumento, ang mga testimonya, ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang pag-asa. Lahat ay napunta sa loob ng isang bag na ipamimigay niya sa kanilang kaaway. Tumingin si Halia sa paligid ng kanyang penthouse, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang bagong buhay. Ang lahat ng ito ay parang walang kwenta ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ni Likha. Handa siyang bumalik sa pagiging Dalisay, sa pagiging mahina, sa pagiging talunan. Mailigtas lamang ang bata. Huwag mong gawin to. Huling pakiusap ni Silakbo. Humarap si Halia. Ang kanyang muka ay desidido na. Tapos na si Silakbo. Nanalo na siya. Naglakad siya papunta sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya. Hindi siya lumingon. Kung ano man ang mangyari sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit isang kalmadong nakakatakot. Ibigay mo sa kanya ang impyerno. Pagkatapos,
Kinuha niya ang kanyang telepono. Mabilis siyang nag-type ng isang maikling mensahe at ipinadala ito kay Silakbo. Isang mensaheng hindi maintindihan ni Silakbo sa una. Isang serye lamang ng mga numero at letra. Isang code. At pagkatapos, lumabas na si Halia ng pinto. Dala-dala ang bag na naglalaman ng kanilang sanay tagumpay at naglakad patungo sa kanyang tiyak na kapahamakan. Naiwang mag-isa si Silakbo sa gitna ng kanilang war room na ngayon ay parang isang silid ng pagkatalo. Tinitigan niya ang code sa kanyang telepono at pagkatapos ay tumingin siya sa mga plano na nakakalat sa lamesa. Lahat ay nawala. Ang kanilang perpektong plano ay gumuho. Si Halia ay naglalakad patungo sa kamatayan. Ngunit habang tinititigan niya ang code, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang code, ang mga floor plan, ang mga security diagram. Bigla niyang naunawaan. Hindi ito pagsuko. Ito ay isang huling, desperadong sugal. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. "Kailangan ko ng tulong mo," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. "At kailangan ko ito ngayon na." Samantala, nag-iisa si Halia sa kanyang sasakyan, binabaybay ang madilim na daan pabalik sa lugar ng kanyang bangungot. Ang tulay, ang bodega. Bawat metro na kanyang tinatakbo ay parang isang hakbang palapit sa libingan. Ngunit wala ng takot sa kanyang puso. Pinalitan na ito ng isang blangkong pagtanggap. Kung ito ang katapusan, haharapin niya ito. Para kay likha. Ang hangin sa loob ng inabandonang bodega ay mabigat, puno ng amoy ng kalawang at nabubulok na alaala. Ito ang eksaktong lugar kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan ni Halia. Sa gitna ng malawak na espasyo, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya na pabigla-bigla ang sindi, nakatayo si General Dante Baconawa. Sa likod niya, sa isang upuan ay ang nakagapos na si likha. Pagpasok ni Halia, ang mabigat na pintong bakal ay isinara sa kanyang likuran. Ang tunog nito ay parang isang hatol. "Welcome back, Dalisay," bati ni Dante. Isang mapanuksong na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang kanyang itsura ay puno ng tagumpay na parang isang manlalaro ng ahedres na nakita na ang kanyang huling panalong tira. "Namiss kita sa lugar na ito." Hindi sumagot si Halia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay likha. Nakita niya ang takot sa mga mata ng bata. Kahit na may piring ito, ang kanyang puso ay nadurog. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling isang blangkong maskara. Ang bag, utos ni Dante. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Halia ang itim na bag. Sa paanan ni Dante, binuksan niya ito. Sinuri ang laman, ang mga hard drive, ang USB, ang mga dokumento. Tumango siya ng may kasiyahan. "Magaling! Masunurin ka pa rin pala." "Pakawalan mo na ang bata," sabi ni Halia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumawa si Dante. "Sa tingin mo ba ganun lang kadali yon? Hindi, Dalisay. Hindi pa tayo tapos." Lumapit siya sa kanya. Ang kanyang anino ay unti-unting lumalamon sa liwanag. "Gusto kong marinig mula sa'yo. Gusto kong aminin mo na talo ka na ako ang nanalo." Samantala, sa Grand Ballroom ng Ginto Hotel, ang charity ball ay nasa kasagsagan nito. Ang mga pinakamayayamang tao sa lungsod, mga politiko, at media ay naroroon. Sa entablado, si Silakbo del Fuego, na suot ang isang nakakasilaw na pulang bestida, ay ipinakikilala ang kanilang guest of honor na si General Dante Baconawa, ngunit may kakaiba sa kanyang nangiti. At sa technical booth sa likuran, isang team na pinamumunuan ng pinagkakatiwalaang investigator ni Silakbo ay mabilis na kumikilos, isinasagawa ang mga huli-huling utos na natanggap nila. Naunawaan na nila ang code na ipinadala ni Halia. Ito ay isang set ng IP addresses at access codes, isang susi. Sa bodega, ipinagpatuloy ni Dante ang kanyang pagmamalaki.
Alam mo ba kung ano ang pinakamasarap sa tagumpay, Dalisay? Ito ay ang makita ang pagbagsak ng iyong kaaway. At ikaw, ang asawa kong inakalang matalino, ay bumagsak dahil sa isang hamak na batang pulot lang sa lansangan. Huwag mong idamay ang bata dito, mariing sabi ni Halia. Bakit hindi? Siya ang alas ko, sigaw ni Dante. Katulad ng tatay niya, si Lito. Masyadong matapat, masyadong maraming narinig. Kailangan kong gawin. At ikaw, narinig mo ang hindi mo dapat marinig. Kailangan din kitang patahimikin. Kasalanan niyo to, hindi akin. Ang bawat salita ay isang pag-amin. Ang bawat pag-amin ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Si Halia ay patuloy na nakikipag-usap. Binibigyan siya ng mas maraming oras. Binibigyan sila ng mas maraming oras. Isang huling tanong, Dante. Sabi ni Halia, ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng kakaibang kislap. Kung papatayin mo rin lang kami, para saan pa ang lahat ng ito? Para sa kasiyahan, sagot ni Dante. At para masigurong sa pagkakataong ito, wala nang makakaligtas. Itinutok niya ang isang baril kay Halia. Paalam, Dalisay. Sa pangalawang pagkakataon, sa eksaktong sandaling iyon, sa ballroom, sinabi ni Silakbo sa mikropono. At ngayon, bago natin pakinggan ang ating general, mayroon po kaming isang espesyal na video presentation. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng isang AVP tungkol sa charity ay nagpakita ng ibang imahe. Ito ay isang live feed mula sa isang tagong microcamera sa loob ng bodega. Ang lahat ng bisita, ang lahat ng media ay natigilan. Nakita nila sa screen si General Dante Bacunawa, nakatutok ang baril sa kilalang CEO na si Halia Montesillo at sa likod, isang batang nakagapos at ang audio. Malinaw na malinaw. Kailangan kong gawin. Kailangan din kitang patahimikin. Kasalanan niyo to, hindi akin. Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang kanilang pinararangalang general, isang mamamatay tao. Sa bodega, hindi alam ni Dante ang nangyayari. Hahatak na sana niya ang gatilyo nang biglang bumukas ng malakas ang mga pinto. Isang squad ng mga pulis, armado at handa, ang sumugod papasok. Bitawan ng baril. General Bacunawa, arestado ka. Nagulantang si Dante. Lumingon siya mula kay Halia patungo sa mga pulis. Sa kanyang pagkalito, hindi niya namalayan si Halia na mabilis na kumilos. Ginamit niya ang pagkakataon para sipain ang kamay ni Dante na may hawak na baril na nagpatalsik dito sa sahig. Nang makita ni Dante ang mga pulis, ang media nakasunod ng mga ito, at ang mukha ni Halia na hindi natakot kundi puno ng tagumpay, doon niya naunawaan ang lahat. Ikaw, bulong niya kay Halia, nilinlang mo ako. Ngumiti si Halia sa unang pagkakataon, isang ngiti ng hustisya. Ang sabi mo, ang kahinaan ko ay ang aking pagiging inosente. Ang kahinaan mo naman, Dante, ay ang iyong kayabangan. Mabilis na tumakbo si Halia papunta kay Likha. Kinalagan niya ito at niyakap ng mahigpit. Ligtas ka na, Likha! Ligtas ka na! Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Habang dinadakip ng mga pulis si Dante, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at hindi paniniwala. Habang dinadaan siya sa harap ni Halia, huminto siya. Hindi pa tayo tapos, Dalisay! Sigaw niya. Tumingin lang si Halia sa kanya. Tapos na, Dante. Matagal nang tapos. Sa labas ng bodega, sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw ng pulis at kamera, nagtama ang paningin ni Halia at ni Silakbo. Nakadarating lang, walang salitang namutawi sa kanila. Isang tango lang, isang tango ng respeto, ng pasasalamat, at ng isang misyon na sa wakas ay natapos na. Ang pagbagsak ni General Dante Bacunawa ay hindi isang simpleng balita. Ito ay isang lindol
na yumanig sa buong lungsod ng ginto. Sa mga sumunod na linggo, ang telebisyon, radyo, at mga pahayagan ay walang ibang laman kundi ang mga revelasyon ng kanyang mga krimen. Ang live confession mula sa bodega ay naging viral at bawat araw may mga bagong testimonya na lumalabas mula sa mga taong dati ay takot magsalita. Ang kanyang imperyo na itinayo sa kasinungalingan at dugo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ngunit para kay Halia, ang ingay ng mundo sa labas ay tila isang malayong ugong na lamang. Ang kanyang mundo ngayon ay lumiit at naging tahimik, nakasentro sa isang maliit na batang lalaki na unti-unting bumabangon mula sa trauma. Ang mga unang araw matapos ang insidente sa bodega ay ang pinakamahirap. Si Likha ay madalas na nagigising sa gabi. Sumisigaw mula sa isang masamang panaginip. Takot siya sa dilim at sa mga nakasarang pinto. Sa mga panahong iyon, si Halia ay laging nasa tabi niya, hindi bilang CEO ng isang malaking korporasyon, kundi bilang isang ina. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Likha sa kanyang sariling kwarto sa penthouse, pinagmamasdan siya ni Halia. Hinaplos niya ang buhok nito. Sa tahimik na sandaling iyon, alam niya sa kanyang puso na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may katuturan. Ang paghihiganti ay ang naging daan, ngunit si Likha ang naging dahilan. Hindi ko man maibabalik ang tatay mo, anak, bulong niya. Pero ipinapangako ko, mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Sa tulong ng mga child psychologist, unti-unting bumabalik ang dating sigla ni Likha. Nagsimula na ulit siyang ngumiti, magkwento tungkol sa kanyang mga pangarap, at tawagin si Halia na Mama Halia. Bawat pagtawag na yon ay musika sa pandinig ni Halia, isang balsamo na humihilom sa mga sugat na iniwan ni Dante. Isang hapon, habang sila ay nasa balkonahe at nagpapalipad ng eroplanong papel, dumating si Silakbo. Ito ang unang pagkakataon na muli silang nagkita pagkatapos ng gabi sa bodega. Si Silakbo ay nakasuot ng simpleng damit, malayo sa karaniwan niyang kasuotan. Wala na ang maskara ng mapanlinlang na kirida. Ang kaharap ni Halia ngayon ay isang babaeng sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Aalis na ako, sabi ni Silakbo, habang nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad. Malinis na ang pangalan ng tatay ko. Ang mga tunay na may sala ay nasa kulungan na. Wala na akong dahilan para manatili pa rito. Saan ka pupunta? Tanong ni Halia. Kahit saan, sagot ni Silakbo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magsisimula ako ng bagong buhay. Isang buhay na sa wakas ay para sa akin naman. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Walang pangangailangan para sa mahahabang pasasalamat. Ang kanilang pinagsamahan ay mas malalim pa sa mga salita. Nagawa natin, Dalisay, sabi ni Silakbo, ginagamit ang kanyang lumang pangalan sa huling pagkakataon na para bang isang paalam sa nakaraan. Nagawa natin, pagsang-ayon ni Halia. Mag-iingat ka, Silakbo. Nagkatinginan sila at sa kanilang mga mata mayroong pag-unawa at respeto. Dalawang babaeng sinira ng iisang lalaki, ngunit sa huli ay tinulungan ng isa't isa na muling mabuo. Tinalikuran na ni Silakbo si Halia at naglakad palayo, isang malayang babae na handa nang harapin ang sarili niyang kinabukasan. Kinabukasan, nilagdaan ni Halia ang mga huling papeles. Sa batas, siya na ang legal na ina ni Likha Sandoval. Habang hawak niya ang dokumento, naramdaman niya ang isang kagalakan na mas matindi pa sa anumang tagumpay sa negosyo na kanyang nakamit. Dinala niya si Likha pabalik sa Barrio Agos Ilog. Sinalubong sila ng masayang sigawan mula sa mga dating kapitbahay. Niyakap niya si Aling Ginhawa na ngayon ay maninirahan na rin kasama nila sa penthouse. Salamat po sa lahat, sabi ni Halia sa mga taong tumulong sa kanya noong siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Hindi ko po kayo makakalimutan. Habang papalubog ang araw, nakaupo sina Halia at Likha sa gilid ng kanal.
ang mismong lugar kung saan sila unang nagkita. Ang dating lugar ng kamatayan ay isa na ngayong lugar ng pasasalamat. Mama Halia, tanong ni Likha, masaya ka na po ba? Tumingin si Halia sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng init sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan na ng pagmamahal. Ang paghihiganti ay natapos na. Ang paghilom ay nagsimula na. Ngumiti siya at niyakap ang bata. Oo anak, sa wakas, masaya na ako. Pag-uwi nila sa penthouse, may isang sulat na naghihintay para sa kanya. Ang selyo ay mula sa City Jail. Ang sulat ay mula kay Dante. Hawak ni Halia ang sulat mula kay Dante. Ang kanyang mga daliri ay kalmado. Dati, ang pangalan pa lamang nito ay sapat na para magdulot ng bagyo sa kanyang kalooban. Ngayon, wala na siyang nararamdamang takot o galit. Tanging isang uri ng mapayapang pagtatapos. Pumunta siya sa balkonahe kung saan mahangin. Si Likha ay mahimbing nang natutulog sa kanyang silid at ang buong syudad ay kumikinang sa ilalim nila na parang isang kumot ng mga bituin. Ito ang perpektong sandali para harapin ang huling multo ng kanyang nakaraan. Binuksan niya ang sobre. Ang sulat kamay ni Dante ay marahas at puno ng galit. Malayo sa eleganteng pirma na dati niyang hinahangaan. Dalisay, akala mo ba tapos na? Akala mo ba nanalo ka na? Maaring na sa loob ako ng kulungang ito. Ngunit ang anino ko ay habang buhay na susunod sa'yo. Bawat tagumpay mo, bawat ngiti mo, alalahanin mo na ako ang lumikha sa'yo. Ang Halia Montesillo na kinikilala ng lahat ay hindi mag-e-exist kung hindi dahil sa akin. Binigyan kita ng dahilan para mabuhay at balang araw, sisingilin ko ang utang na yon. Hindi pa tayo tapos. Tandaan mo yan. Nagmamahal ang iyong asawa. Dante binasa ni Halia ang sulat ng paulit-ulit. Walang pagsisisi, walang paghingi ng tawad. Tanging ang parehong kayabangan at pagkauhaw sa kapangyarihan na siyang nagpabagsak dito. Hindi na ito isang banta para sa kanya. Ito ay isang malungkot na liham mula sa isang taong nakakulong hindi lang sa selda, kundi sa sarili niyang kadiliman. Sa halip na makaramdam ng galit, ang naramdaman ni Halia ay awa. Awa para sa isang lalaking nagkaroon ng lahat, ngunit piniling sirain ang mga ito. Awa para sa isang kaluluwang hindi na kailanman makakahanap ng kapayapaan. Kumuha siya ng lighter mula sa isang drawer. Dinala niya ang sulat sa gilid ng balkonahe, isang kislap, at ang papel ay nagsimulang magliyab. Pinanood niya ang mga salita ni Dante na maging itim, kulubutin, at sa huli ay maging abo. Ang mga abo ay tinangay ng hangin, naglaho sa kadiliman ng gabi na parang hindi kailanman umiral. Sa paglaho ng huling piraso ng abo, naramdaman ni Halia ang isang huling paglaya. Tapos na. Totoong tapos na. Kinabukasan, isang masayang umaga ang sumalubong sa kanila. Ipinangako ni Halia kay Likha na magpapalipad sila ng saranggola at tinupad niya ito. Pumunta sila sa isang malawak at madamong burol sa labas ng lungsod, isang lugar kung saan tanaw ang karagatan. Mas mataas pa, Mama Halia! Mas mataas pa! Masayang sigaw ni Likha habang hawak-hawak ang tali ng saranggola. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang pinapanood ang makulay na ibon na sumasayaw sa langit. Naupo si Halia sa damuhan, pinapanood ang kanyang anak. Ang tunog ng tawa ni Likha na dala ng hangin ay ang pinakamagandang musikang kanyang narinig. Ito ang kanyang tagumpay. Ito ang kanyang hustisya. Ito ang kanyang bagong buhay. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay ang kanyang assistant. Ma'am Halia, good morning po. Bati nito. Naaprubahan na po ng board ang proposal ninyo. Aling proposal? Tanong ni Halia. Ang kanyang isip ay nasa saranggola.
Ang proyektong Sinag-Pag-asa po, ma'am. Ang plano ng Sinag Corporation na magtayo ng isang community village na may disenteng pabahay, eskwelahan, at health center sa Barrio Agos Ilog. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Halia. Ang lugar kung saan siya namatay at muling nabuhay ay magiging isang lugar na ng pag-asa para sa marami. Ang tiyang ng paghihiganti ay naging isang sinag ng pagbabago. Salamat. Ituloy niyo ang plano, sabi niya bago ibaba ang tawag. Tumingin siya sa kalangitan. Ang saranggola ay lumilipad ng napakataas, malaya at walang hangganan. Katulad niya, lumapit sa kanya si Lika at umupo sa kanyang tabi. Ang ganda po, no? Sabi ng bata, habang nakatingala sa saranggola. Niyakap ni Halia ang kanyang anak. Oo, anak, napakaganda. Magkasama nilang pinanood ang saranggola. Dalawang kaluluwang pinagtagpo ng trahedya, ngunit pinagbuklod ng pag-ibig, nakatingin sa isang bukas na kalangitan na puno ng mga bagong simula. At dito po nagtatapos, mga minamahal naming tagapakinig, ang kwento ni Dalisay na naging si Halia. Isang kwento ng pagbangon mula sa abo at pagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng iyong narating, kundi sa lalim ng iyong pinanggalingan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay simple lamang. Ang kasamaan ay maaaring magdulot ng matinding sakit at pagkasira, ngunit hindi nito kailanman kayang talunin ang isang pusong puno ng pag-asa at isang kaluluwang pinatibay ng pagsubok. Ang hustisya ay maaaring maantala, ngunit ito ay tiyak na darating. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang tunay na paghilom at kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating mga sarili at sa pagbubukas ng ating puso sa isang bagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Halia, Dante at Silakbo? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!